frozen shoulder. Pero medyo okay na. Hindi pa alam kung frozen shoulder. Frozen shoulder niya. Kasi malalaman mo pag frozen shoulder ganito. Pag inaangat mo, ganyan. Masakit. Ano ka. Pero pagka naigaganyan mo pero may sumasabit na masakit, yan, possible na may naiipit lang yan dyan. Pero yung pag inaangat mo ihirapan kang iangat. Yan ang frozen. Actually, dati ganun, kaka-exercise ko din, medyo, lalo nakikita ko yung video gano'n sa wall, ginanong ko yan lagi, ito yung maga. Pero ngayon, hindi ganun pa rin, no? Ito, hanggang dito na, di ba? Dapat, hindi niya maabot yung likod niya. Baka kulang talaga sa umurong na yung ano yan, umurong na yung muscle at tendon yan. Mga 4 months na migit o 5 months na eh. Pwede ba siyang kunan? Oo, pwede naman. Saka parang may nakakapa ako dito, parang may mga, katulad yan. Super frozen to, sir. Oo, ayan o. Ayan o. Ang tawag dito is adhesive capsulitis. Ayan o. Tignan mo, sumusunod yung katawan niya. Ang tawag dyan, yan yung pinaka, kumbaga yan yung severe sa mga frozen shoulder. Lalo 4 months. 4 months na eh. Yan yung mga pinakamasarap hanggang 8. Ngayon, madalas tayong magkaganyan pagka tayo ay diabetic. Ay, gano'n. Pero normal naman ako eh. Ano ko pa ito yung nasa barko ko, 90% ng tumatama. Pero kung di ka naman diabetic, okay, mas maganda. Pero yun nga, yung diabetic, mas madalas sa frozen shoulder. Kasi normal naman yung medical ko eh. Makikita doon pag diabetic ako eh. Mas maganda nga, sana hindi tayo diabetic. Ano to, yung paggising ko, yun na, sumakit na siya. Sarap siguro tulog mo, nakatagilid. Relax. Lalo na yung mga umpisang-pisang sakit talaga. Ito sir, hindi itong mga ganitong adhesive capsulitis, hindi ito agad naaangat. Pero ang benepisyo nito, mas mawawala na yung sakit kahit tabing ganito. Hihigaan mo ng patagilid. Oo, nawala na po. May din dati. Yan ang yan ang magiging benepisyo nito. Okay. Kaya? Okay, kaya. Didiretso na natin. Okay, ito pa. Sakto yung mukha mo sa sumulas. Okay, relax na. Susundan mo pa ito ng mga stretching, sir. Umurong na yung mga tendon mo, mga muscle mo dyan. Yun yung pinumaga na stretching. Pagka yan niya na yung init mo, tsaka ilubog niya yung paa niya, ganun-ganunin niya na yung paa niya. Okay. Parang hot compress. Ay, gano'n. Tapos may asin. Yun, mas maganda yun. Sihaya siya. Pero Pero kung namamaga pa siya, tapos ipahilot mo, naku, malumpo lang lalo yun. Maniwala kayo sa akin. Kasi sisirain ng gout. Sisirain ng gout yung tinatawag nating ligaments, tendon, cartilage, blood vessel. Sisirain niya lahat yan. Lahat ng mga joint natin, tutubuan niya ng mga ano yan, tinatawag na uric crystal. Una, mamamaga pala yung mga ligaments. Susunod niyan, pagka mas tumaas na lalo yung uric mo o yung gout, yun na, nagpo-form na yun ng yung calcific na uric crystal. Doon ka na mahirapan kasi sa joint lahat yun. So better huwag na pahilot, no? Huwag na. Exhale. Medicate, ano yun eh,
Medicational tapos control talaga. Control sa pagkain. Huwag kang kumain talaga ng bawal. Laman loob, soft drinks, baka, baboy, tupa, lahat na red meat, tuli, magmula sa isda naman, magmula sa galunggong, pamilya ng galunggong. Oh, yun nga. Papunta sa tuna, yung malalaking tuna, bawal ka ron. Pinakamahalaga yung mga laman loob. Grabe ano yan, grabe ang uric niyan. Tapos ka dyan. Para kang ano yan. Pagkakain mo ngayong gabi, okay pa. Pagising mo sa umaga, hindi ka makalakad sa sarili. Yun na yun. Upo ka. Ano yung ano niya? Gano'ng kataas yung uric niya? May mga bukol-bukol na ba siya? Oo, meron na. Tsaka lipat-lipat na. Severe na yun. Ang tawag doon, ano? Uric crystal. Severe na yun. Severe gout. Tapos diabetic. Magmumultipulan na yun. So, may ano yun? Dala-dala niya na talaga. May sira yung liver nun. Kaya nagkakaroon tayo ng gout. Yung liver natin hindi nagpa-function ng maayos. Kung naririnig yung amino acid, dapat ang kini-create ng liver natin sa normal amino acid. Gawa na nagkaroon siya ng fatty liver, uric acid ang kini-create, yung mas malagkit. Yun ang totoo. Kaya hindi porkit may gout siya, yun ang tracing nun. Pag may sakit siya sa liver, magkakaroon siya ng gout. Okay? Pa-check nyo yung liver nun, tingnan mo. Susunod nun, may iba pang komplikasyon kasi pagka severe ka na, mababarahan na yung mga dugo-dugo mo, blood circulation mo. Oo, namamaga na nga, mumukol na siya eh. Tapos Yan. lipat-lipat. Ay, lahat ng ano, kasi nga, sisirain lahat ng joint mo nun. Paa, tuhod, siko, daliri. Ipit kayo sa kinakain niya. Kailangan talaga, medyo strict kayo. Bawal yan. Kumain yan. Oo. Kain ka ng kain ng baboy. Malumpo ka talaga. Hindi ka maiwas ng mga bawal doon nga tayo lalala doon ka lalala. Oo. Sa pagkain ng mga matataasang protein. Oo. Toyo, bawal yan. Taas ng proteina ng soya. Taho, nako. Yung mga munggo bawal sa kanya. Pwede naman yung munggo pero hindi na sa bagay isang beses na namin. Ang matataas ang mga proteina, yung karne talaga. Karne. Yan, ito paano. Tapos, Tapang Ayun, medyo ano. stretching lang, sir. Yun. Ang ano niyan, ayan, sige, ganun mo. Yan. Tapos mo na. Ito, Yan lang yung ginagawa. araw-araw lang. Di ba nanonood ka sa akin? Safe yan, mga ganyan stretching. Tapos, Pwede ba, okay ba bibigyan ng ganun? Parang sinabi Oo, ko rin, di ba? oo, suntok. Ayan. Suntok Ganun yun. ginagawa ko. Ginagano ko. yung suntok nyo, kahit isa lang. Tapos yung nga Nakaya sa mo, wood, ginagano ko lagi sa wood. yung Hindi ko, pinaka- naangat ko na. pinakamaganda. Naangat ko na. binigay Binigay siya. ko nga sa kanya. Okay? Ano to? Thank you.